Ating pong buksan ang ating Biblia sa aklat po ng 1, chapter 11, pamula po verse 17 hanggang verse 26. Okay, manatili po tayo nakatayo. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami ay nagkasama-sama upang sa inyo'y sumamba sa Espiritu at katotohanan. At salamat din sa taglay po naming kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Salamat, Panginoon, sa araw na to, maging Panginoon sa ulan, Panginoon, na dumidilig, Panginoon, sa mga pananim sa aming pong kapaligiran. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa aming pong buhay. Pagpalain niyo ngayon, Panginoon, ang inyong mga salita na aming pag-aaralan. Hayaan niyong dumilig ito, Panginoon, sa kauhawan na meron ng aming kaluluwa. Sa mga bagay, Panginoon, na lubos na makapagbabago sa aming pong buhay. At gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang ang inyong kalooban ang mangyari sa aming kalagitnaan. Maipahayag ang inyong kalooban at mangyari ito, Panginoon, sapagkat nananalig kami na ang banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo ng bawat isa. Salamat po at sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas ng papuri, pagdakila at pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po kayo. Purihin po ang Panginoon, parang matagal tayo hindi nagkita. Pero naniniwala po ako ang excitement sa puso natin ang nagbibigay ng kauhawan sa atin upang patuloy na maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral at come July, matatapos na po tayo sa ating pag-aaral about the series of From Creation to Christ. And then may mga panibago pa po rin tayong pag-aaralan. Ang isang bagay na na-appreciate ko po dito ay nakikita po natin yung mga important events na tinutukoy ng Biblia na naging pag-aaral na rin po ng maraming mga Christian churches. Kaya sabi ko, nung kami nag-aaral sa Bible School, sabi ko, maganda siguro pag-aralan din natin to. And here we are, parang ang bilis ng panahon, ano? Sapagkat next week lang ay June na. Magse-celebrate na naman tayo ng anniversary natin, June 9. So, huwag po kayo mawawala at magsama pa kayo ng makakasama po natin sa ating 14th anniversary. Imagine that, 14th anniversary na natin. Parang kailan lang tayo nagsimula. Parang hindi ko po makalimutan, nandun tayo sa garahe. Si Shelo nun ay 9 years old ka ba nun? Or 8? Okay? Di lalo na si Kel, saka si Matthew, di ba? At ang iba pa po sa inyo na narito, hindi pa 60 years old si Ate Edith nun. Ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, ay kahit na nagbabago ang panahon, pero hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig at katapatan sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ewan ko kung inabutan nyo, pero ako po kasi inabutan ko po yun. Meron pong kilalang camera company, ang pangalan po nila ay Kodak. Yan. At tayong mga Pilipino, kaya sumikat itong brand ng camera na to sapagkat
Ito po ang tawag po natin sa camera, Kodak. Parang walang pinagkaiba po yan. Pagbilan nga ng Colgate, yung close-up. Diba? Parang ganun lang po yan eh. Pasirox ka nga dun sa Ricoh. Diba? So, kilala natin yung name na Xerox. At pagdating po sa camera, kilalang kilala po itong Kodak po na to. At ang tawag nga ng mga Pilipino, tara, Kodakan tayo. Ewan ko po kung naranasan niyo po yun. Ito pong kumpanya na to, ang hindi po naintindihan ng marami, ay ito po ay 1975, ay meron na pong silang empleyado na nagsasabi sa kanila na meron siya na-develop na sistema na hindi nakakailanganin ng film sa camera. So, digital. Ang problema, dahil kilalang-kilala itong kumpanya na to sa pag-develop ng mga film, at doon talaga sila kumikita, so hindi nila pinakinggan yung na-develop ng kanilang empleyado, at ang nangyari, they just focus in their company the pagbebenta po ng mga films pagdating po sa pag-develop ng picture. Ang nangyari po, mga kapatid, lumipas ang mahabang panahon, and I believe it was in the year 2012 nang totally nag-declare ng bankruptcy ang kumpanyang Kodak dahil sa hindi na po kailangan ng film ang pictures na nakukuha ng camera. At ang totoo, hanggang sa panahon po natin ngayon, bihira na lang po. Okay? Mangilan-gilan na lang ang meron pong gumagamit ng film sa kanilang camera. Alam niyo po ba na katulad po niyan, in the year 1999, Kodak sold 800 million images, rolls, okay, ng film na meron po sila. But in the year 2013, ang Instagram po ay nagkaroon po sila ng pag-develop po ng mga pictures ng 60 million average photos a day. So, ang laki po ng difference, di ba? Bukod po ron, nakapag-process po sila ng 21 billion 600 million, okay, na pictures ang Kodak. Samantalang ang Instagram naman po, yung pumapasok sa kanilang social media, ay umabot po ng 21 billion 900 million images. So dito natin makikita, times are changing, okay? And we need to adapt to the changes na meron ang ating panahon. Salamat. God bless you. At makikita natin, dahil hindi po nag-adapt ang Kodak dun po sa pagbabago ng panahon, dumating ang punto sa kanilang kumpanya na ito po ay nagsara. Alam po ninyo, meron po akong pinsan. Siya ay isang electronics communication engineer. He became the country director of Canada sa Kodak Company. He could name everything that he wants sapagkat country director nga po siya ng Kodak. Kaya lang, nung magsara yung kumpanya, wala na rin po siya. So dito po natin makikita, dito natin makikita na sa buhay natin, hindi guarantee kung ano yung meron tayo ngayon na in the future, mananatili po yun. Hindi rin guarantee na kung meron po tayong mga kaalaman, in the future, yun pa rin ang kaalaman na kailangan. Sapagkat nagbabago nga ang panahon. Ito po ang dapat nating maunawaan. Even though failures are bound to happen, pero failures can be instrument for us to learn. Ang kabiguan ay hindi maiiwasan at maraming pagkakataon mula dito tayo'y natututo. Nagkamali ang Kodak, hindi nila binagyang pansin yung na-discover ng kanilang empleyado at dumating yung punto na yung empleyado na yun, ibinenta niya yung kanyang idea sa Sony na isang kilalang camera company rin. At nang nangyari nga, sila talaga yung nag-facilitate nung tinatawag na digital photo.
At hanggang sa panahon po natin ngayon, kahit sa mga cellphone, makikita natin, hindi natin kailangan ng films. Okay? Kapag kailangan natin ipa-develop, ipiprint lang po ito ng printing machine. So, doon nagkamali ang Kodak. At napakalaking pagkakamali yon sapagkat it cost everything. Ito ang tanong ko po sa atin ngayon. What if nagkamali po tayo sa ating pananampalataya? Ano ang maaaring mangyari sa atin? At ito ang pag-aaralan natin ngayon. What causes our faith to fail? Ano yung mga nagiging dahilan para tayo po ay bumagsak sa ating pananampalataya o magkamali sa ating pananampalataya? Sa mga talatang binasa po natin sa John chapter 11 verses 3 to 4, ito po ang pagkasabi. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Okay? So number 1, what causes our faith to fail is unmet expectation or unmet expectations. Okay? Napakaganda ng pagkakasabi dito. Ang first encounter na meron po ang ating Panginoong Jesucristo sa magkapatid na si Marta at si Maria can be found in Luke chapter 10. Nung pumunta si Jesus sa bahay po nila Marta at Maria, at si Maria ay umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus, samantalang si Marta naman ay nandoon sa kusina, busy-busy sa paghahanda ng pwedeng iserve sa ating Panginoon. At nung hindi na magkanda o gaga si Marta, ang sinabi ni Marta, Panginoon, pwede niyo po ba sabihin sa kapatid ko, tulungan niya naman ako. Okay? Medyo pinagaan ko na po yun. Sapagkat, ang totoo po, pag binasa niyo yun, sabihan niyo nga, utusan niyo nga yung kapatid ko. Diba? Parang ganun po yung pagkakasabi. Pero sabi ng Panginoon, Marta, masyado kang ligalig. Mas pinili ni Maria ang isang bagay na mabuti at ito ay pinagkaloob sa kanya. So dito makikita natin, because Jesus went in, visited their home, okay? Meron silang na-establish na relationship. At ang totoo, mga kapatid, every time we welcome the Lord in our life, every time we welcome the Lord in our business, every time we welcome the Lord in everything that we do, okay? Lalo namang gugustuhin ng Panginoon na samahan tayo sa lahat ng bagay na yun. At darating din yung pagkakataon na kahit na kasama natin ng Panginoon, kahit na meron tayong mga ginagawa patungkol sa Kanya, pero darating din ang pagkakataon na tila parang sa panahong kailangan po natin siya, hindi natin siya maasahan. Katulad nitong pangyayari na to. Ang ating Panginoong Jesus ay nasa kabilang ibayo at nangangaral, pero pinasabi sa Kanya ng kanilang kapatid na si Lazaro ay nag-aagaw buhay. At ito nga, napakaganda ng pagkakasabi sa verse 3. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kapatid, ang minamahal ninyong kaibigan, ay may sakit. Di ba napakaganda ng pagkakaturing, ang minamahal ninyong kaibigan? Ibig sabihin, there's a relationship that has, kumbaga, nag-ugnay sa kanila na masasabi nating, totoong magkaibigan sila. Later on, makikita natin, okay? Yung pagkakasabi pa na kung hindi sana kayo kung dumating sana kayo, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Pero ito, napakaganda nito eh. Ibig sabihin, may malalim na ugnayan si Marta, si Maria, at si Lazaro sa ating Panginoon. Kaya lang dito natin makikita, siguro para sa kanila, it's an entitlement. Dahil pumunta ka sa bahay namin, pinaglingkuran ka namin, tinulungan ka namin, at nagstay ka ron, at nagkaroon tayo ng malalim na ugnayan, baka naman pwede mo kaming bigyan ng priority. Dito natin makikita. Pero, matapos marinig ng Panginoon, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na to. Pero alam naman natin yung kwento, kung kayo nagbabasa ng Bible, at sa mga talatang nauna natin binasa kanina, alam natin, it led to the death of Lazarus. But look at it this way. Tingnan po natin ng ganito. May mga bagay sa buhay natin, kaya tayo pinanghihinaan sa ating pananampalataya. Meron tayong hinihingi sa Panginoon, pero bakit hindi niya to binigay sa atin? Nagtatights naman ako.
nagsiserve naman ako kay Lord. At natutuwa nga ako, di ba? Natutuwa ako talaga kay Aliyah. Mukhang siyang jack of all trades natin, di ba? Dati, bass ang hawak. Minsan, nakita ko pa yata yan, nag-keyboard pa yata. Ngayon, nasa drums na. Hindi ako one day magugulat kapag tumayo pa yan dito at mahangaral, di ba? Kaya lang ang tanong, yung ba ang will ng Lord sa buhay niya? Paano kung biglang dumating din sa buhay niya na merong isang matinding pagsubok sa kanyang buhay, pagkatapos dumadating sa atin yun eh. Yung binabalik natin sa Lord, Lord, di pa ba sapat? 22 years na akong pastor. Di pa ba sapat? Okay? Buong pamilya ko, lahat kami, naglilingkod sa Panginoon. Okay? Hindi pa ba sapat yung mga ganun? Tapos may iaalaw kang pangyayari. Kaya pinanghihinaan tayo ng loob. Ang nakikita natin, meron tayong ginagawa para kay Lord. Pero hindi natin nakikita, meron din siyang ginagawa sa kabila nung pinagdadaanan natin. At dito nga, napakaganda. Bagamat sinabi ng Bible, Panginoon, yung minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Pero nang marinig ito ni Jesus, ang sinabi niya, hindi ikamamatay ang sakit na ito. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na something good is going to happen sa kabila ng trials na yun. Kaya ganito po tayo dapat mag-isip. Ano man yung kinakaharap natin ngayon, hindi ito sa ikamamatay ng bawat isa sa atin. Kaya lang, we normally react to the situation rather than respond to the situations that we are facing. Kaya dito natin makikita, kaya nanghihina ang ating pananampalataya dahil meron tayong unmet expectation. Pangalawa, na makikita natin dito, kaya nanghina ang kanyang pananampalataya, unexplainable response. Sabi ng 1 chapter 11 verses 5 to 7, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. So, na-affirm doon sa verse 3 yung minamahal ninyong kaibigan. Dito sa verse 5, mahal ni Jesus ang mga magkakapatid na si Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Teka muna, there's a sense of urgency. Kailangan yung kanyang pagiging manggagamot, pagiging mabuting kaibigan nung panahon na nag-aagaw buhay si Lazaro. Pero bakit nagpalipas ng 2 araw pa ang ating Panginoon? Kung totoong mahal niya yung magkakapatid, bakit tiniis po niya? Ang totoo mga kapatid, meron talagang unexplainable response, unexplainable na mga pangyayari sa buhay natin. And ito po dapat natin maunawaan. God does not owe an explanation to any one of us. Hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos. Parang hindi kailangan magpaliwanag ng ating Pangulo. Hindi kailangan magpaliwanag ng any person who is in authority sa mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Sapagkat he's a person who is in authority. Pero dito natin makikita na maaaring merong dahilan kung bakit 2 araw pang nagpalipas. Kaya lang pansinin natin, napakaganda sana kung makikilala tayo ng tao. Halimbawa, si Shelo na minamahal ng Panginoon. Hindi iba ang nagmamahal sa kanya, kundi si Lord ang nagmamahal, di ba? Bagamat marami nagmamahal kay Shelo, kasama na tayo doon. Pero kung ipapakilala sana siya, di ba, si Shelo na minamahal ng Panginoon, si Kuya Boy na minamahal ng Panginoon, si birthday boy Kuya June na minamahal ng Panginoon, di ba? So, napakaganda nun. At yung mga magkakapatid na Gonzales na minamahal ng Panginoon, napakaganda, di ba? Ganon tayo nakikilala ng mga tao nasa paligid natin. But still, there is an unexplainable response kung bakit sa panahon na kinakailangan natin yung tugon ng Diyos, hindi natin makuha yung tugon ng Panginoon. Kung bakit sa panahon kinakailangan natin yung himala ng Diyos, parang hindi maghihimala ang Panginoon. Kung bakit sa panahon kinakailangan natin yung sustainability ng Diyos sa ating panghihina, hindi po ibinibigay ng Panginoon. Pangatlo, kaya po tayo nanghihina sa ating pananampalataya is because of unforeseen circumstance. Sabi ng 1:11 verses 8 to 10. Sumagot ang mga alagad, Rabi,
Hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na to. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. So, sa kaisipan ng mga tao na nasa paligid, teka muna, lalo na yung mga alagad ng Panginoon. Totoong may sakit si Lazaro at totoong mahal ng Panginoon yung magkakapatid na yon. Pero kung pupunta ang Panginoon doon sa lugar na yon, baka batuhin siya, siya naman ang mapahamak. Pero hindi nila nakikita, may unforeseen circumstance man, alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. Meron man tayong mga hindi maunawaan sa ating buhay, mga unforeseen circumstance kung bakit nangyayari yun. Okay? Panatag ka na, ready ka na sa mga bagay na gagawin, biglang babagyo. Hindi matutuloy yung lakad mo. O di kaya naman, biglang magba-brown out, di ba? So, yung event mo, hindi mangyayari. So maraming bagay sa mundong ito that is out of our control. At ang totoo, we only become anxious, nag-aalala lang tayo po yung nagiging algaga sa maraming bagay kapag ka nawala na sa control natin ang isang bagay na akala natin, kaya natin. Pero dito natin pinapakita ng salita ng Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan ng tao, valid. Valid kung tayo po ay mawalan ng pananampalataya o manghina ang ating pananampalataya dahil sa unmet expectation, dahil sa unexplainable response, and dahil sa unforeseen circumstance. At ito pa yung pang-apat, dahil sa undeniable truth. Ano yung undeniable truth? Yung plain truth. Wala ka nang magagawa. Sapagkat ang sabi ng John chapter 11, verse 12 to 15, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya, gabi sapagkat wala na siyang liwanag. So, dito natin makikita, yung sinabi ng Panginoon, dun sa verses 8 to 10, okay, na di ba't may 12 oras sa maghapon? Kapag lalakad tayo sa liwanag, hindi tayo matitisod. Pero dito, sinabi ng Panginoon sa kanila, puntahan natin siya, gabi, sapagkat wala na siyang liwanag. So, ibig sabihin, pinakikita ng Panginoon ang hopelessness ng situation ng kanilang kinalalagyan. I was talking to a dear friend at ang kanyang nanay ay may sakit na cancer. About 4 years ago, during the start of the pandemic, nag-undergo ng chemotherapy yung kanyang mama at gumaling yung kanyang mama at purihin ng Panginoon. Talagang naging very active sa ministry ang kanyang mama at talagang nag-testify, pinatotoo ng kanyang mama ang ginawang himala ng Panginoon. Pero pagpasok po nitong taon na to, unti-unti nag-deteriorate yung health ng kanyang mama. At nung just this week, magkausap po kami. Sabi niya, Pastor, pakipray niyo naman si mama. Sabi ko, oh. Kaya lang, alam mo, sis, sabi kong ganun. You have to come to the realization that you have to release your mother to the Lord. Ako po kaya ako nasasabi yan kasi naranasan ko sa buhay ko. Ang mahirap kasi yung may sasabihin sa yung sakit. Of course, nandun tayo sa unang stage, yung in denial pa tayo. At ayaw natin tanggapin, baka may hope pa. So lahat gagawin po natin, lahat ng pwede natin gawin. At alam ko naranasan niyo yun. Lahat ng pwede natin gawin, gagawin natin. And then, dahil sa hindi naman nagbabagong condition, so natanggap na natin. We come to the second stage of what we're going through, and that is acceptance. Pero ang pinakamahirap sa lahat, sapagkat doon sa acceptance period na yun, maaaring bumuti ang kalagayan o maaaring maging familiar na tayo doon sa kanyang nagiging kalagayan at ando na lang, mahalaga kasama natin siya, pero kahit nahihirapan siya, okay lang sa atin, basta mahalaga kasama natin siya. Pero hindi. There must
be a stage in our life that we have to let them go. Because we are not God. Alam niyo ba? Nasabi ko sa kanya yun. Hindi tayo Diyos para pigilan ang sandali na siya'y mamamatay. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon para pagtiwalaan ng Panginoon dun sa pagkakataon na yun. Ngayon pa lang ihanda na natin ang ating sarili. And this is what Jesus was saying to His disciples and even to the people around. The undeniable truth that Lazarus was really not just sleeping, but he was already dead. Ito pala. Para alam po natin. Alam nyo ba na every time na natutulog tayo, nagpa-practice tayong mamatay? Baka hindi na kayo matulog. Diba? Pero every time na natutulog tayo, nagpa-practice tayong mamatay. Kaya gandahan nyo naman pag natutulog kayo. Diba? Yung iba kasi gandahan nyo naman. Okay? Kasi, yun po yung totoo eh. When the Bible talks about sleep, it talks about death. Ito lang po ang kagandahan. Yung mga mananampalataya, like David slept with his fathers. Yung mga mananampalataya, ang consideration ng Diyos, hindi sila namatay. They were only sleeping because the day will come when they will be resurrected from the dead and they would be forever with God in His kingdom. Kaya ganun din po tayo, mga kapatid. Okay? Pagka tayo natutulog, papractice na pala akong mamatay. Papractice na akong mamatay. Lord, into your hands, I commend my spirit. Di ba? Magising ka man o hindi, at least alam mo, handog mo sa Panginoon. Kaya totoo rin sabi ng Bible huwag mong pabayaan lumubog ang araw sa Ephesians chapter 4 verse 26 na may sama ka ng loob, may galit ka, kaya hindi ka nagpapatawad. Kasi baka mamaya hindi ka na magising. Nakakatakot naman. Hindi ka na nagising, wala ka pa sa langit. Di ba? So, it has to be, kaya natin tanggapin yung mga katotohanan sa buhay po natin. And there are people that they lose their faith. Okay? Their faith fails because of the truth na kinakailangan nilang tanggapin sa kanilang buhay. So, 4 na bagay po ito. Ano po yun? Unmet expectation, unexplainable response, unforeseen circumstance, and undeniable truth. Okay. Now, how to overcome failure of faith? Siguro by this time, nakikita nyo na yung trend ng aking pong pagtuturo. Paano po natin mapagtatagumpayan ang kabiguan ng ating pong pananampalataya? Number 1, and I talk about us bilang mga taong may ugnayan sa Panginoon. I do not talk about the people na nagsisimba lang because they want to get something from the Lord. Kung hindi, tayo na talagang kinilala at tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano natin mapagtatagumpayan ang kabiguan ng ating pananampalataya? Unang-una, sabi mo, nadinig ko sinasabi ni Tita Jack kanina, behave. Behave. Bakit? Sapagkat hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay anak ng Diyos. Tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Normally kasi, we become overwhelmed by the circumstances that we face in life na nawawala pati ang ating pagiging Kristiyano sa mga pangyayaring dumarating sa ating buhay. Katulad ni Marta. Anong sabi? Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Dito natin makikita yung magkaibang response ng magkapatid, di ba? Si Marta, she was overwhelmed by the circumstance. Pinuntahan niya kagad ang Panginoon Jesucristo. Pero si Maria, because she had an intimate relationship, she had that words of assurance na natili po siya sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Mga kapatid, si Marta, she reacted because she was overwhelmed sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Marta at si Maria, totoong ang pag-asa nila na kung dumating si Jesus ng maaga, hindi sana namatay si Lazaro. Pero hindi nila naunawaan, kaya inalaw ng Panginoon yun sapagkat may mas magandang bagay pa siyang gagawin. Alam niyo po ba, in the New Testament, hindi lang naman si Lazaro
ang nabuhay na mag-uli. Marami pang nabuhay na mag-uli. May 2 o 3 pa na nabuhay na mag-uli. Pero ang malaking pagkakaiba, si Lazaro po ay nabuhay na mag-uli after 4 days. Yung iba kasi, halimbawa po, yung centurion po ba yun? Yung batang babae. Okay? Hindi ko na lang po nalagay dyan eh. Hindi ko na lang napag-aralan. Pero natatandaan kong kwento po yun. Merong isang batang babae na namatay. Okay? That same day, nang dumating ang ating Panginoong Kristo, binuhay niya muli yung bata sa pagkamatay. So meron pang isang kwento na ganun din. That same day, binuhay na muli. Pero yung 4 na araw ka ng patay, nung panahon po na yun, wala pang morgue. Hindi pa tinatanggal ang mga laman loob ng tao. So, wala pang ina-apply na chemical. Kaya sa kultura po ng mga Hudyo, kinakailangan within 3 days, ilibing yung taong namatay. Sa mga Muslim nga, immediately, pag namatay ka, that same day, kailangan kayo ilibing. Pero dito ipinakita ni Martha, she didn't behave in a manner na meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa kinakaharap po ba natin ngayon, na tila parang magdudulot ng kamatayan sa ating pananampalataya, nagbe-behave ba tayo bilang Kristiyano? Nagbe-behave ba tayo na may pananampalataya sa Diyos? O na-overwhelm din tayo ng mga problemang kinakaharap po natin sa ating buhay? Pangalawa, how to overcome the failure of our faith. Believe. Manalig po tayo. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang inaasahang darating sa sanlibutan. So, Martha just not only believed, but he confessed his belief in the Lord Jesus Christ. And mind you, mga kapatid, sa buhay po natin, itong kailangan natin. It is not enough that we only believe in our mind and believe in our heart, but we must confess it. Meron po akong kina-counselan, at sa pag-counsel ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung papahintulot po ninyo, magkaroon po tayo ng 7 days of declaration. Let us confess the Word of God every day. And on the last day, let us declare aloud the victory that the Lord is giving us. Kasi mga kapatid, hindi sapat na nagbabasa ka lang ng Bible. Yung iba nga, walang time magbasa ng Bible, nakikinig lang ng Bible. Okay? May dinudulot na mabuti yun sa atin. Pero ang malaking pagkakaiba is kung ano yung sinasabi na salita ng Panginoon, binibigkas mo to, dinideclare mo to ng may pananampalataya, pananalig sa iyong puso. Kaya, sa mga pangyayari sa ating buhay, di ba? Napakaganda na meron tayong alam sa salita ng Panginoon at yun ang ginagamit nating pansawata, okay? Pangontra dun sa mga pangyayari na yon sa buhay natin. Ano sabi ng Bible? Sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, kung may pangangailangan ka, sabihin mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kung meron kang karamdaman, the Word of God says, by His stripes, I am healed. Kung meron kang matinding pagsubok, sabi ng Genesis chapter 50 verse 20, what the devil has meant for evil, God is able to turn it around to work for my good and the good of other people. So, kailangan meron kang alam. Kaya dito na na-open si Martha. Tamang nananalig siya na kayang buhayin ng Panginoon ang kanyang kapatid. Pero ang gusto ng Panginoon, manampalataya siya na kahit nag-4 na araw ng patay si Lazaro, on that moment, kaya siyang buhayin ng ating Panginoon. Tanong ko po sa inyo, meron na bang mga bagay na nawala na kayo ng pag-asa na parang hindi na mangyayari yan? Okay. Give up ko na yan.
Meron ka ba mga pangarap na ah, parang hindi na talaga mangyayari yun? O meron ka bang inihingi sa Panginoon na parang hindi na niya ibibigay? Pero alam nyo, just believe. Just declare kung anong pananampalataya meron ka. Kasi patay nga, kayang buhayin ng Panginoon. Mga bagay na wala dito sa mundo, kayang likain ng Diyos. Yung pang pinagdadaanan natin sa ating buhay. We just need to believe and confess the Word of God. Number 3, 4 na bagay lang po ito. Be full of faith. Basahin nga po natin John chapter 11 verses 39 to 40. Pakibasa po ninyo na malakas. Okay. So, dun sa verses 24 to 27, okay, nag-confess na, dineclare na ni Marta. Pero nung pinaalis na ng Panginoon, yung batong tumatakip dun sa yungib, dun sa kuweba, kung saan inilibing si Lazaro, talagang kumukontra na siya. Bakit? Kasi scientifically speaking, nag-start na ng decay yung katawan. Umaamoy na po talaga yung katawan na yun. Pero dito natin makikita, kahit na bagay na patay, kayang patunayan ng Diyos kung meron lang po tayong lubos na pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, if I will ask you a question, ano yung pinakamatinding miracle na naranasan mo sa buhay mo? Ano yung pinakamasasabi mong pananampalataya na punong-puno ka, na pinanindigan mo, kaya nakita mo ang himala ng Panginoon? Kasi mas madali sa atin ang gumive up, mas madali para sa atin ang sabihin na lang natin kung ano na lang ang will ni Lord. Ganun eh. Hindi, pero dito kinakailangan, we have to be full of faith in order for us to see the impossible in our life. In order for us to experience kung ano yung imposible mangyari sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, dapat maunawaan natin, God will supernaturally intervene in our circumstance. Makikita natin yan. Yesterday, we attended a Transform Nation seminar, and it was participated with the different provinces in Central Luzon. So, nandun ang Bulacan, ang Pampanga, ang Nueva Ecija, Tarlac. So, nandun po. At marami po yung umattend doon. Siguro mga 300 to 400 people. At nandun din po ang si Senator Alan Peter Cayetano because he is the lead convener of the Transform Nation. At pinakikita nila na ang Pilipinas is the third fastest growing economy in Southeast Asia. Ganun katindi. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. At kung hindi tayo dumanas ng pandemic, malamang number 1 po tayo. Kaya lang ang tanong, nararamdaman ba natin yun? Nagugulat nga din po ang ibang mga countries sa Southeast Asia. Bakit ang bilis ng growth natin? Tama ba raw yung data na ating pong forward sa Asian Development Bank at sa World Bank? Pero tama eh. Kaya lang eto ngayon, malaking problema. Yung mindset ng Pilipino, parang hindi sila naniniwala na uunlad ang buhay. Kaya alam nyo, talagang kinakailangan po ng transformation. Parang bilang mga mananampalataya, ano sabi ni Apostol Pablo sa atin? I urge you, brothers and sisters, be transformed, be renewed in your mind so that you may know what is good, pleasing, and perfect will of God sa buhay natin. So ito po yun, mga kapatid. We must be full of faith to experience the transformation sa buhay natin. Bakit? Sapagkat darating ang araw, makikita natin, kapag ka full of faith tayo, ito na po ang panghuli. Be prepared. Kinakailangan makita natin. Maghihimala ang Diyos sa panahon na hindi po natin inaakalang maghihimala siya. Kaya, kailangan handa po tayo. Ang sabi ng 1 chapter
11 verses 43 to 44. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakapalot din tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. So ibig sabihin, lumabas si Lazaro nang hindi siya lumalakad. Okay? Talagang nag-moonwalk po siya. Naka-elevate po siya lumalakad. Pero nung moment na sinabi ng Panginoon, kalagan niyo siya, ibig sabihin, lumapat na po yung kanyang paa sa lupa. Mga kapatid, I declare this because our year, this year, the theme of our year this year is discovering God. I want you to understand this. I want and I pray for every one of you to experience a personal discovery with God. And I want you to be prepared for that. Gusto ko po maging handa kayo. Kasi nangyayari sa atin, parang iniraraos na lang po natin yung ating araw-araw na buhay. Ang mahalaga, comfortable tayo. Ang mahalaga, hindi tayo napapabayaan. Ang mahalaga, natutugunan yung ating pangailangan. Pero hindi na tayo nag-i-strive dun sa mga bagay na alam nating kayang gawan ng himala ng Diyos sa buhay natin. Ako po mismo, namamangha ako sa ginagawa ng Panginoon, sa ipinagkakatiwala ng Panginoon sa akin. And in the natural, kapag ka po ako ay nag-iisa at nakakapag-isip, sinasabi ko sa Lord, Lord, hindi ko kayang unawain. Paano po ito mangyayari? Kaya yung vision, if it's from God and it's too big, it's impossible, then it's really from God. Dahil kung kaya mong i-comprehend ito, kung kaya mong unawain, kung kaya mong i-strategize, kaya mong gawa ng plano, hindi ito mula sa Diyos eh. Pero kung totally dependent ka sa Diyos, kung paano from day to day, paano mangyayari ito, kung paano mapoprovide ang lahat ng pangangailangan, at kung paano ito ma-accomplish, then it is from God. But you have to be prepared. Kasi pag hindi ka prepared, mamamangha ka lang, wow, ganun lang. Pero pag prepared ka, compose ka, at ang sasabihin mo, it is from God. Oftentimes, nakatingin lang po tayo sa nangyayari sa natural. Oftentimes, nakatingin lang po tayo sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay. But do you ever ask yourself, anong gusto ng Diyos mangyari sa buhay ko? And I leave you with this. When faith fails you, are you willing to surrender yourself back to the Lord? Ako po naniniwala, si Martha, si Maria, at si Lazaro, after this encounter, their life was never again the same. Lahat po tayo kinatagpunan ng Diyos sa mga pangangailangan natin. Kinatagpunan ng Diyos at the lowest moment of our life. Pero I want you to understand this. May gagawin pandakilang bagay ang Diyos sa ating buhay. In closing, okay, balik-aralan po natin. What causes our faith to fail? Unmet expectation, unexplainable response, unforeseen circumstance, and undeniable truth. And how to overcome failure of faith? Behave, believe, be full of faith, and be prepared. Lahat po tayo, mga kapatid, dadaan dito. At sa pagdaan natin dito, ang pinakamahalaga, bumalik po tayo muli sa Panginoon. Kasi lahat po tayo, kung manghina man tayo sa ating pananampalataya, mag-fail man tayo, ang ina-expect lang ng Panginoon sa atin, magbalik loob tayo sa Kanya. Amen ba? So tayo pong lahat ay tumayo. At awitin natin yung panghuling kinanta niya. Mighty to save.
We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Lord, salamat sapagkat sa kabila ng maraming pagkakataon, katulad ni Marta, katulad ni Maria, akala namin dahil kami ay merong pong relasyon sa inyo, entitled kami, Panginoon, sa mga bagay na aming inihiling sa inyo at may karapatan kami na pagbigyan ninyo. Pero ang katotohanan, Panginoon, kayo lang ang may karapatan kung kailan po ninyo nais ibigay at kung gusto ninyong tugunin ang aming kahilingan o hindi. Panginoon, salamat na sa kabila ng pagkabigo ng aming pananampalataya, hindi nyo kami hinusgahan, hindi nyo kami tinakwil, hindi nyo kami pinabayaan, kundi patuloy nyo kaming inunawa, inabot, at inantay na makabalik muli sa pag-ahon ng aming pananampalataya sa inyo. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, narito po kami. Naghahandog muli ng aming sarili. Katulad ni Marta, katulad ni Maria. Nais po namin, Panginoon, makita ang malahimalang pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maaaring meron po kaming mga i-give up na mga pangarap, mga gusto, mga pangitain. Dahil in the natural, hindi na po mangyayari ito. Pero ngayong umagang ito, narito po kami. Nais po namin katulad ng ginawa ninyong pagbuhay muli kay Lazaro. Buhayin niyo rin po muli sa aming puso ang pag-asa, ang pananampalataya, ang pagtitiwala, ang pananalig, Panginoon, sa inyo. Na ang anumang bagay na nagmula sa inyo ay mangyayari. At hindi niyo po ito mababayaan. Hindi maganap sa aming buhay. Salamat po sa bawat mga kapatid ko na kasama ko ngayong umagang ito. Katagpuin niyo po ang bawat isa. Kayo po ang Diyos na umabot sa bawat isa. At kayo rin po ang Diyos na magparanas ng iyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, at sino man, Panginoon, sa mga kapatid ko may pinagdadaanan ngayon. Let your righteous hand touch every one of us. Sino man na may karamdaman, let the healing virtues of the Lord Jesus flow upon our bodies right now, from the top of our head to the soles of our feet. Sino man na kailangan ng emotional healing, relational healing, spiritual healing, let that healing be upon us right now. At Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng tukso, gawa ng kasamaan. Sa bawat sandali ng aming buhay, pasamahan niyo po kami sa inyong mga angel. Tanggapin natin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you all His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po. God bless you all.